Mayong gabi inyong tanan. Tonight, we will continue to study about the Baptist distinctives. And this is lesson number 6. Lesson number 6 na ni. Unya, naisgutan na nato ang B. O saning B gani, review gamay. Biblical authority. Ang A, autonomy of the church. Nakasabot ba ta na tanan? Na? So, dili ta pwede nga magpa-under sa ni bisan kinsa kay naatay ko galingong power as a church. Gihatag sa Ginoo nato. Letter P, priesthood. So, kitang tanan, gitagaan nata sa Ginoo og authority to teach. Sa una, ang pari ra magay mutudlo. Unya, mangutana ra kita sa pari kay maumay gitagaan og buluhaton ngayon ana. Pero sa dihang gihatag na ni Kristo ang iyang kinabuhi, giluwas ta ni Kristo, gitagaan na dayon ta og authority to teach. So naay priesthood, royal priesthood pa jud. Ang atong high priest si Jesus Christ. Okay, letter T. Two ordinances. So atong gikat-on ang baptism ug ang Lord's Supper. Unsa may significance sa ordinances? Death, burial, and resurrection. So, importante yun kayo siya. Alright? Letter I. Naatay, individual soul liberty. But do not abuse. Pwede ka mo choose. Pilion mo magpakasala, manubag ka na. Because everything that we do, we are doing it unto the Lord. So, whether bad or good, mabito na sa judgment seat of Christ, ang iyang i-judge na to, good and bad. Tanan nimong binuhatan, mabati o manindot, iyan ang hukman. Na masunog, na hindi masunog. Ang ato na lang ani, paningkamutan ba, sa grasya sa Ginoo, dili unta masunog tanan? Di ba no? Ang dili ra masunog, mga kaigsunan, kanang gibuhat nimo according to what the Bible says. Sigurado gyud na nga di gyud na siya masunog. Kay imo man gisunod ang instruction sa Ginoo. But if you're going to do good outside the instruction of the Bible, possible masunog na siya because that is your own righteousness. And it is not enough sa standard sa Ginoo. Kung nagbase lang ta sa atong kaugalingong righteousness, we need to practice the righteousness of God gyud atong i-apply sa atong kinabuhi. So that when we go to His kingdom, when we face the judgment seat of Christ, dili magasunog atong gibuhat. Sayang ba? Kay pwede man nga, nanabang ka, nasunog. Naapoy nanabang, wa nasunog. Kung ano man, nanabang ka, nanabang sa dang usa, pero ang kanang imuha, gibuhat nimo para sa imuhang kaugalingon. Pero kato siya, gibuhat niya para sa himaya sa Ginoo. Ano ba? Parihara gibuhat, pero nasunog ang usa. O, nangabig og kalag, puros nangabig og kalag, pero ang usa nasunog. Kaya nga naman, siya may nag-publish sa iyang kaugalingong binuhatan. Ang usa, ang iyang gi-publish, ang binuhatan man ni Christ. So, diha ta magka-diferensya during the judgment seat of Christ. And tonight, atong isgutan, mga kaigsunan, ang letter S. Unsa man ning letter S? Saved, baptized church membership. Nituo ta mga kaigsunan nga dili lang kay pundok-pundok ra ni, grupo ni sa mga luwas og mga bautismado. Unsa may kalainan sa luwas og sa bautismado? Kanang baptism, unsay kalainan sa salvation og baptism? Kaya ang uban kurambos man na nila. Ang uban, ilan ang gisagol, gimix nila mga kaigsunan that salvation, kanang baptism is part of salvation. So salvation is committing your life to the Lord. Imong giangkon ang kaluwasan, nakaangkon kag kinabuhi diha sa Ginoo. But baptism is committing your life to the work of God. Imong gihatag ang imong kinabuhi para sa buluhaton. Samtang ang kaluwasan, imo gihatag imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Secured by God in His kingdom. Mao na nga mamatay ta anytime mga kaigsunan, malangit gyud ta. Ngano man,
naluwas naman ta. Secured naman ta dito sa gingharian sa Dios. Pero naluwas ka, wa ka nagpabaptize, luwas ka, no question. Di man na mawa imong kaluwasan kung di ka magpabaptize. Pero wala ka ni commit para sa iyang buluhaton. Mao na dili ka gamiton sa Ginoo. Alright? So ato na isgutan, saved, baptized, church membership. Baptists believe that the local church membership is restricted to individuals who give a believable testimony of personal faith in Christ and have publicly identified with Him in believers' baptism. Ato yun nagiklaro, believers' baptism. Kay daghan na kayong baptism, makita nato mga igsoon karon nga dili sama sa gibuhat ni Christ. Alright? So if you believe in Christ, you should do according to what the Bible says. Dili sprinkling ang baptism. Hello? Amen. Dili kay ikuan na ka, kanang murara ka, ilubong jud. Kinahanglan immersion jud mga kaigsunan. So, please open your Bible to the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians, atong opening verse. Verse number 12. Then basahan na to 12 and 18 and stand with me please. Alright? Dungano na to sa pagbasa, 12 o 18. The Bible says, together go. For us the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. In verse number 18, but now hath God set the members of every one of them in the body as it hath pleased Him. So ato ginang hinumduman mga kaigsunan, dapat makapahimaya sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this privilege, another opportunity to learn regarding the Baptist distinctive. And I pray, dear God, that you will please bless your people, O Lord, na barugan yun ni namo, Lord, kay mauni ang pagpakita sa kamatuoran diha sa imong pulong, Lord, nga naagyod sa among kinabuhi. Moni ang ilhanan nga naglakaw kami diha sa imuhang kamatuoran gyud, and wala namo giusab ang mga gipakita nimo nga mga example amo gyud gibuhat para sa imong himaya. And I pray, dear God, that you will use me again tonight. Empower me, O God, to preach your word, O Lord, and for your glory we pray in Jesus' name. Amen. All right. So, in verse number 18, ako basog balik, but now hath God set the members, every one of them, in the body, mao na ang church, as it hath pleased Him. So, gibutang ka sa Ginoo nga part sa body, ang expectation sa Ginoo nimo, malipay siya nimo. So, para malipay ang Ginoo nato, mga kaigsunan, we need to understand kaning ato ang pagkahimong part sa body. So kung ato nang hinumduman pirmi that this is part of our distinctive being a Baptist, nga kaning luwas o baptized, mauray na himong part sa body. So we must be very special. Ang church must be very special. Kay nga naman, committed ngadto sa pamilya na sa Ginoo, and then committed to do what Jesus started in His earthly ministry. Mo na nakanindot, gipundok ta diha sa usa ka lugar gitawag og church, which is the body of Christ. So, naidaghan luwas nga naglakaw-lakaw lang didto, na witnessan, tingalin, didawat sa Ginoo, pero wala gid siya nahimong part sa local church. So, kato malangit gyapon to kung tinuod to na luwas. Pero kuwang ba ang iyahang serbisyo? Kay diha man sa pagpangalagad, unya ang reward nimo makuha. Naluwas lang ka, makadto kag langit without any expectation of any rewards. But if you are part of the body, mga kaigsuonan, meaning saved and baptized, you need to expect reward. Mao na ang Ginoo, mga igsoon, nag-expect siya nga mahimaya siya nimo. Pasabot ana, makadawat kag reward. Amen. Kay diha man mahimaya ang Dios sa dihang makahatag siya reward nimo. So, nag-desire ba ta anak tonight? Nag-desire ba mo nga makareceive mong reward? Mo nagingon ba, puslan mang naligo, panlugod mo eh. Panabon pa jud, panyampo pa jud, panutbras pa jud.
Di ba? Kaysa igura ka magbasa ba? Nya, uy, ang tanaw sa mga tao nimo naligo masag ka. Pero sa dihang paningto na ka, sa dihang nainitan na ka, lahi gyud imong baho eh. No? Lahi gyud imong baho. Unya, mailhan gyud nga ikaw wa ka nanabon. Mailhan gyud nga ikaw wa ka nanyampo kay kanang imong buhok pagka gahiya sudlayon. Mo na puslan man nga nahimo na kang part sa body, let's follow the instruction of the Lord. All right? So, 3 things in this message, mga kaigsunan. Number 1, requirements for membership. Since nagisgot man diri mga igsoon nga ang save, ang kaning atong distinctive, dapat save, baptized church membership. So, unsa may requirements for membership? So, church membership is a necessary privilege for believers who follow Christ. So, kaning pagka-membro sa church, it's a privilege. So, kung ikaw nahimo na kang part sa church, uy, pasalamat ka sa Ginoo, pribilehiyo na. Amen. Dili na right nimo mga kaigsunan nga magmurakag si kinsa sa simbahan. It is a privilege. So, meaning, ato ning ampingan kay privilege man eh. Ato ning ipasalamat sa Ginoo kay nakadawat ta sa privilege. Alright? So, unsaon man para mamembro. Number 1, dapat na ay personal salvation. Personal salvation. Dili ni by family ang salvation. Gisaad sa Ginoo nga ang imong kabanay maluwas pod kung mangalagad ka, pero dili pasabot dungan maluwas. Usa maluwas, luwas na tanan. Dapat individually masave gyud ang usa ka tawo. A believer must have a genuine faith in Jesus Christ as their Savior. Mga kaigsunan, dapat ka na gyud. Dapat na gyud genuine, kaya na may mga kanabitang paluwas-luwas lang. Unya, kamo, masan mo basag Bible. Maka-explain pa gyud na nagoy AI ron. Pero walay deepness. Walay application. Kita nga mga baptismo na ato gyud gihimo gyud ni nga we walk according to the preaching that we do. Amen? We live what we preach. Maana, ang ato ang gibarugan. So, importante kaayo nga kita nakasabot kita sa atong gitudlo. Alright? So, Acts chapter 2, verse number 41, please. Tanawa kung sa'yo gisulti sa Bible. The Bible says, Then, they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So, 3,000 souls nabaptizan, pero before sila nabaptizan, unsa nahitabo? Ni-receive usa sila sa kaluwasan. Ila usa gidawat si Kristo, mga kaigsunan. In Acts chapter 8, tanawa diri ang record, mga kaigsunan. Dili pwede bautismuhan kung wala nakadawat sa kaluwasan. In chapter 8, 12 to 13, klaro kayong mga record, igsoon diri sa Bible. Ingon sa Bible, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. They were baptized. So, naibaptism nga nahitabo. Pero, sa wa pa ang baptism, unsay una? They believe first. Pasabot ana, gidawat usa nila si Kristo sa ilang kasing-kasing. Then sila gibautismuhan dayon. In verse number 13, then Simon himself believed also, and when he was baptized, he believed siya, unya gibautismuhan, he continued with Philip, and wondered beholding the miracles and signs which were done. So, naagyoy salvation before baptism. So that is very essential sa church membership. Muna kita ni-believe ta mga igsoon nga dili ta basta-basta nga mo-invite og mga tao para mahimong part sa atong church. Unya mo offer dayon ako'y tiglimpyo sa church. O sige maayo na tiglimpyo ka pero without making sure that they are saved. Nay mga tao nga miyon nga mo support ko financially asa man inyong simbahan, ganahan ko manabang og church. Unya sige magpa-member ko. Bautismo din kay manabang man.
O, taga-antag church building, taga-antag lahat, mga kaigsunan, niya mo ito, Allah, pasalamat ta. Allah, sige, bautismuhan ta ni, para membro na ni. So, para niya, mo ito yung entry. Manabang siya, member niya sa church. We don't agree with that. Kay ang church, mga kaigsunan, kinahanglan, ang pinaka-importante yun, luwas ka. Luwas before ka bautismuhan. Mo na nga, diri makita na to sa Bible, mga kaigsunan, tanan nga nahimong part sa church sa panahon sa mga apostles, na luwas yun. Dili pwede nga, ganahan lang, ganahan kong kuyog, sige kuyog. Oh. Sa ibuhaton ako, atanaw lang. Magkupya-kupya, rabi ani atong ibuhat. Di ba? Daghan na kayong gawali-wali ron, mga kaigsunan. Hasta mga babay, apil-apil nagwali-wali. Di ba? Pero, mo lagi, kasagaran nga mahitabo ron, they are touching emotions. Yung mga, ang kanang imong emotion ba? Emotional kaayo ang mga teaching karon. Daghan na kita makita ron, mga kaigsunan, nga kanang magtigom-tigom sila, o niya, murag spirit-filled kintahay, hilak-hilak, ano ba niya, kuha niya, pagkahuman, pagpanggawas na ang kinabuhi, huwag kausaban. Di ba? Manisko gihapon, mag-inom gihapon. Pero grabe, sa diyang na sila sa sud, hala, unya ilang simbahan, mga kaigsunan, in town ay makita ninyo mura na magyugdiskuhan. Mo na nga, ang yawa, naghimo na sa pundo-pundo karon nga gigamit ang Bible. Para daghan ang masud dito, unya kanang kuan kayo, relatable kayo sa unod. Lipay kayo, pare-pareha ang itsura kung asa sila anang weekend. Di ba? Sabado nights, asa sila, unya ini ka Domingo, pareha raman, atmosphere. Ana-ana gihapon ng suga, okay ra kayo. So walay kuan, walay badlong ba? Unya kanang kuan ra gyud emotion. Gugma ang Ginoo, may gugmaon. Yun na ba? Konsultante ka, if you want to preach with compassion, preach hard. Preach hard, according to what the Bible says, sharply. So pagwali ni mong hard niya, sharply, mga kaigsunan niya, mura ka o ka nang di makabuak og baso. Di ba? If you have concern, paminawa ra gud si Christ, sa diha musulti siya, mga igsoon. Murag ang mga Pharisees ba, murag di nakatingog, murag ipantuok. Grabe ka sharp ang tingog ni Christ. Amen? Unya si Apostle Paul, sa ato pa sayop si Apostle Paul, nga siya nang muwali si Apostle Paul boldly, mga kaigsunan, unya ang mga words niya, mga blunt kaayo. Di ba? Because concerned ka sa mga kalag. Mo ni ang ato gyud na paningkamutan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga matudlo na to unsa gyud sakto. Unya para mainsakto ni, di gyud ta magda, mga igsoon, diri sa bulaton sa Ginoo ug dili iya sa Ginoo. Tungod lang kay naa sila'y ikadalit sa buluhaton. Di gyud. Dagan nanay ni offer nakuha na sa una, ako'y tig-arin sa buwak pastor. Unya bayot man. Ayaw lang. Di ba? Abi mo niya kapilya. Dapat luwas. Ikadua, letter B, believers baptism. Requirement for membership. Dapat na ay believers baptism. So sa may believers baptism, baptism by immersion is essential. It symbolizes identification with Christ's death, burial, and resurrection. Muna importante kayo siya. So dapat na ay believers baptism. Ang believers baptism dapat immersion. Pero naa na sa mga nagbuhat ron og immersion pero why salvation? Bisag kung saan pala nimong immerse sa imong baptism. Sakto imong baptism, sayop ang candidate. Wala, di gihapon. Dili gihapon siya pwede. Acts chapter 8. Tanawag kung siya naitabo sa Acts chapter 8. Sa verse number 36 to 38, mga kaigsunan. Unsay gibuhat nila sa dihang naay na luwas. The Bible says, and as they went on their way, ang nagkuyog ani si Philip ug ang eunuch, they came unto a certain water.
And the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? So nga nung nakadesire man si eunuch nga magpabaptize siya because gitudluan siya kabahin ni Christ. Sa dihang giingnan si Philip, sakay dito sa kanang chariot kay naa dito'y nagbasa og Bible wa kasabot. Then nagdagan si Philip mga kaigsunan og gi-interview ang eunuch unsa man na imong gibasa. Sa di ko kasabot ani, gawas kung naay mo pasabot nako. So, ningon din si eunuch sakay diri. So nisakay siya sa dihang iyan ang gitudluan, nagtudlo din siya kabahin ni kinsa? Jesus. Iyang gitudluan kabahin ni Jesus Christ mga kaigsunan. Now when we teach people about Jesus, unsa man nga particular nga part sa kinabuhi ni Christ atong itudlo nila? Ang iyang pagkatao? Unsa may gisugo sa Ginoo? Go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. So kana nga punto sa iyang kinabuhi mga igsoon, mo'y atong gisulti. Ug mao na ang mensahe nga gihatag ni Philip ngadto kang eunuch. Mao na pagkakita niya sa tubig mga kaigsunan, siya nga naay tubig. Unsa may babag nga ako di bautismuhan. So tanawag unsay siguro niya in verse number 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Diba? Giklaro usa niya ang kaluwasan. Giklaro usa niya nga luwas gyud. So kay naklaro naman in 38. And he commanded the chariot to stand still. And look at this. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Yun sa pagbaptize, niadto gyud sila sa tubig, ug didto gilubong mga kaigsuonan si eunuch. Pinaagi sa baptism. Immersion. Dili pwede sprinkling mga igsoon, kaya wag yung malubong ang sprinkling. Alright? Na-sprinkling karon, pero cremation, unya sprinkling din sa dagat ang abo. Ang uban sprinkle dito sa ilang farm para kuno muadto ng ilang kanang espiritu sa kahoy. Lap, sagdi na sila. No, iyahay ning mga tao og totoo mga kaigsuonan. Pero kita tuo lang gyud tag unsay gisulti sa Bible mo na tutuhuan mga igsoon. All right? So, naagyoy kaluwasan and then right candidate and then proper baptism, believer's baptism ang tawag na tuwa na, which is immersion. Lubong gyud mga igsoon, dili pwede kanang lain-lain nga klase nga baptism. Asa man na nagikopya? Matthew chapter 3 verse number 16. Unsa may gisulti diri? Gi-follow lang nila ang example ni Christ. Tanawa? And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. So after nabautismohan si Christ, nanggawas sila diha sa tubig o si John the Baptist. So, lubong yun. Mga kita, magbaptize ta mga igsoon. Kung wala tayo baptistry nga laom-laom, adto gyud ta og dagat, adto gyud ta swimming pool, adto gyud ta og kanang daghan og tubig nga masud gyud ta, di pwede balde mga igsoon. Ha, baril, lisod kay baril. No, ang uban kay basta sa prisuhan, labi na sa prisuhan, baril in town. Magsige sila og kanang tubil kay inig adto na labi na tag-as kay tiil, perting lisura gyud. May itong ana ba nga lubong ba kay adto magid sa ilawom gyud. Kinahanglan malubong gyud tanan. Oh? So naay believers baptism. Mao na example nga gibuhat ni Christ. So meaning baptism is not part of salvation. Mao na kilainan nila. Salvation, gicommit nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Baptism, gicommit nimo imong kinabuhi sa serbisyo para sa buluhaton sa Ginoo. So mao na siya kalainan nila. So di ka pwede makapangalagad kung dili ka luwas.
Mo na di ka pwede magpabaptize kung di ka luwas. Alright? Number 2. Regenerate church membership. Regenerate church membership. O say pasabot na ning regenerate. Giusab jud ka, gi-reborn, rebirth. Kaya paano kasabot mo? Wala mo giayom-ayom lang. Gipakataw jud ka pag-usab. So ang salvation is reborn. Mabitaw na nga kuan, you are born again. So ni-believe ta na mga igsoon sa atong church nga regeneration regenerate. Now the church is a fellowship of believers who voluntarily follow Jesus and associate with one another under His Lordship. So kay mga luwas man ta, anak na ta sa Ginoo, we are the one fellowshipping in the church. O niya kay kung apil ang mga unbeliever nga moan ni diri, how can we fellowship with them? How can we teach them nga magpaubos sila sa lordship sa Ginoo? Mabito na nga perti lisura tudloan nimo na unbeliever kay di man na sila magpabuot sa Ginoo gyud. Diara ang kapait. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, save and baptize ka, pero wala nimo giila ang Ginoo nga Lord nimo sa imong kinabuhi. Pasabot, dili siya makabuot nimo ba? Tayo pa naminaw ta? O niya niyon day ka nga, Pastor, hinumdumiha, natay liberty. Lagi, gitagaan ta sa Ginoo og liberty, pero hinumdumi ang iyang giingon, manubag ka sa imong mga desisyon. Mao na kung maminaw ka sa tambag sa Ginoo, choose what is pertaining to life. Pasabot, pilian ang mga desisyon nga naa diha bilong sa imong pagkaluwas. Instruction sa Ginoo para sa mga luwas. Likayin na putting off and putting on. Likayin na ipaput off sa Ginoo ang mga lihok sa unod. Amen? Pero, waka ka ng automatic gitagtangan sa Ginoo. Wa na tayo privilege pagkakaigsunan mo pili. Na. Amen? Pero, wala sa gitangtang sa Ginoo. Kung unsay imong pilion, manubag jud ka na. Alright? But, we need to remember, we are already saved. Unya, dapat musulod gyud ta sa Ginoo. Unya, dili na ta makig-associate ngadto sa mga dili magtotoo. But we need to associate ourselves with one another. Dapat sa mga luwas, kita ba? Under the lordship of God. Dapat mo ito sundon. In 2 Corinthians chapter 6, verse number 14. O sa Gingon's Bible. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So gibawal si Ginoo, isip mga luwas na, isip nga na-regenerate na ta, no, nabuhi na tagbalik, gikan sa kamatayon, ayaw na pakig-uban-uban sa mga dili luwas. Doing what they do, saying what they say. Murag parihara mo og sinultian, parihara mo og hunaan, parihara mo og dagan sa kinabuhi ninyo, dapat naanay kalainan. Okay? So, muna, ka na magong yoke together. Ato naman nagipasabot. Ka na bang ug asa siya, tuwa ka? Mura mong usaba. Ug sa kabayo pa, nagdagan, ganyan, guroy og chariot, di ka pwede magbuwag. Unya, unbeliever man na. Muna yung kapait. Basta imong barkada, unbeliever, di ka na ni mo mada sa church. Ikaw mo'y mada niya sa kalibutan. Ang atong tumong, nganong adto ta sa mga unbeliever, para ato silang witnessan, para ato silang sultian sa pulong sa Ginoo, para usa ka adlaw madana to siya sa Dios. Pero kung magkighiusa ka sa yugo, you will go to them. Nakasabot ka? Mo nagiingon sa Ginoo, ayaw pakighiusa sa yugo sa mga dili luwas. Dapat siya mo'y tagaan nimo sa yugo ni Kristo. For my yoke is easy and my burden is light. So meaning, si Christ na siya iyang yoke, apan ang kalibutan na aman sa siya iyang yoke.
So kung ikaw may musulob sa yugo sa kalibutan, together with your unbelieving friends, ikaw gimadani niya. Pero dapat kanang yugo ni Kristo, mga kaigsunan, mo atong ihatag nila. Mo na ato silang disipulon. Ato silang sulwiningon. Alright? So kung tinuod yung ka na regenerate, ayaw na pakig hiusa sa yugo sa kalibutan. Ephesians chapter 2. In verse number 19 to 22, tanawang instruction. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Once ikaw na-regenerate na, Gentiles man ta, hello? By birth, mga Filipino, di man ta Hudiyo. Di ba? Originally, di ta Hudiyo. Pero sa dihang na tao na ta pag-usab, nakauba na ta sa mga pinili sa Diyos. We are already a fellow citizen with the saints. Dili na ta foreigners or strangers sa mga katauhan sa Ginoo, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. So nagtubo ta, buhi man. Kaning patay din na magtubo. Pero mo na dili pwede nga butangan nato diri og dili luwas. Kay kani buhi ni magtubo mga kaigsunan. And how can the unbelieving person can fitly join together with us? Diba? Mo ni stricto kayo gyud ang atong distinctive mga igsoon. Dili ta pataka og baptized. Dapat klaruhon gyud na natong tudlo, kinahanglan maluwas gyud na. Kinahanglan ma-regenerate gyud na kay ang ato ni believe ta nga ang church gi-regenerate sa Ginoo. Before niya gipundok, gibuhi usa. So mga buhi na ta, di ta pundok sa mga patay. Pundok ta sa mga buhi. We are regenerated by His blood, by His life, mga ison. Una, ako balikon ang 21. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Unsam ni nga building? Kita. No? Kita. Usa ka adlaw, mga matay ta, this building will dissolve. We have a building of God, not made with hands, but made by God. Pagkaninduta. So kani nga building, dapat nagkahiusa ni, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. Verse 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So kita, gipuy-an ta sa balaang Espiritu. Ako, gipuy-an ko sa balaang Espiritu, kamo, gipuy-an mo sa balaang Espiritu, nagpundok ta, isip o sa kalawas, o sa expectation sa Ginoo, may maya siya na to. Amen? So kita mga Baptist, believe ta, nga gi-regenerate ta, gibuhi ta ba? We are born again. Amen? So kaya na born again naman ta, na-regenerate na ta, kauban na ta sa mga katauhan sa Dios. Kanindo ta na. So kay kauban naman ta sa katauhan sa Dios, ayaw na sige kuyog-kuyog atong dili iya sa Dios. Ang ato ran tumo nga ato silang ihimamat mga igsoon so that we could bring them to Christ. Kay usa ka adlaw makita magyud kamatuoran. Sa pagkakaron ilatang biay-biayon, ilatang i-persecute, ilatang palayan mga kaigsunan, pero igabot sa panahon nga i-reveal na sa Ginoo ang kamatuoran. Yeah, ang kapait lang kay uwahin na ang tanan. Then they will realize, pero ang nakanindot wala ang ilang dugo sa imong kamot. Kay whether naluwas or wala naluwas, nasultian nimo, matangtang na ang imong guilt.
Di nakamanubag sa ilang kalag kung wa man sila nidawat sa Ginoo. Amen? Pareha na ba sa resources nato? Atong gi-convince, dili gyud kay dili lagi ko. Kay wa ko'y linya ana gyud. Sige, paglinyag imo. Sa dihang nakita na nga tinuod ang imong gisgot, maulaw na sila. Maulaw na sila. Kaya naman, wala sila nito. Diba? Pero, di nakamanubag nila kung nagkalisod sila. Muna, inisimbahan na, kung magpabilin dyan ka sa kalisod, di na kumanubag ninyo eh. Nga naman, piltin na yun akong pangugat dire. Nga ang Ginoo gusto yun, nga ma-regain na to ang health, wealth, and time so that we could serve God properly and with quality. Okay na. Mao ginay ato gitudlo dinhi. Amen. Mao na nga dili pwede mga igsoon nga mayong ka nga pastor ako sa una tabangi mo gani. Mao gani. Mao gani ni ato gibuhat. Kay kinahanglan man og freedom jud kay gi-free na gud kas Ginoo. Di ba? Gi-free na ka sa sala. Nga maoy naglubong nimo dito sa kalisod. O karon ngano di man nimo gamiton imong liberty to get out of poverty. Nganong imo manggihapong ipahigot. Ang atong thinking ba, anything that will put you in cage, kaya hindi ka kalihok ba, wakay freedom, dili na para imo. Because God has given us liberty. Na natin kagawasan ba? Muna, imo ginantanawon, mura man ko gipriso ani, wa mo ko'y kagawasan ani, o dili na mao'y giandam sa Ginoo para nimo. Muna, ikaw, paminaw nimo, gipriso ka diri sa church. Mga kaigsunan, I'm sorry to tell you, wa ka gipriso oy. Wala lang ka nakauyon. Naatay freedom diri. Mga igsoon. Kay kung ang imong kalipay ang Ginoo, oy bisa paghuton ng imong panahon, malipay ka. No? Naa kay joy sa imong kasing-kasing. Amen? Pero kung ikaw na kuan ka, kanang limited ka, ang imong resources limited, ang imong kinabuhi limited, ang imong kalipay limited sad. Uni ang imong kanang panlawas limited, luoyan nimo. Wa kay freedom. Dapat naatay freedom. Sultian ta mo igsoon, daghan kay mga creation sa Ginoo nga kana bitong wa niya gibawal nato nga makita nato. Pero ikay gabawal sa imong kugalingon nga di nimo makita. Nga naman, wala mo gi-enjoy imong freedom. Gi-free na kasi Ginoo, gipapriso na imong balik. Muna tabangan na to, nga kaning simbahan na, mahimo ning free. No? Atong i-experience ba ang bag-o nga kinabuhi? All things are passed away. Behold, all things are become new. So, giunsa man na nimo karon imong kinabuhi nga old maghapon na imuhang panginabuhi. Naman gyapon ka sa old way. Naman gyapon ka sa old life. Usba na na. Alright? Para ma-enjoy na to ato ang pagka-anak sa Dios. Niini kalibutan na. Wa may question, ikabot sa langit, mga igsoon, wa kita ikareklamo dito. Pero samtang naapat na diri, naagay mga pag-atake sa kaaway, mga igsoon, nga kanang maningkamot siya sa iyang tanang, sa iyang best yun, nga di mo makita si Christ sa imong kinabuhi diri. Di mo makita ba nga ang Ginoo bitaw? He is everywhere and He is able. He is with you. Naguban-uban siya nimo. So ang paningkamot sa iya nga iya ka mailad ka niya ba nga gipasagdan ka sa Ginoo eh. Di ba? Di ka mao mo pasagdan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, number 3 and last. Remember your church membership. Daghan kay mga tao nakalimot na sila nga membro day sila og simbahan. Unsa ka importante nga hinumduman nato permi that you are a member of a local church. No? Ang pagkahinumdum nimo nga ikaw membro day kag local church, ang paghinumdum nga ikaw part day ka sa lawas ni Kristo. Hinumdumi unsa ning church, lawas ni Kristo. Kaya kung meron ka, member, asa man yung church? Ito eh. Ito. Ayaw mo gitudlo ang building. We are the church. People, we are the body of Christ.
Dili mo matter ang building, mga kaigsunan. Ang mo matter ang atong pagpundok. Ang mo matter ang atong pagkahiusa diha sa Dios. Dili mo matter kung asa ta. Ang kaning kung asa ta karon, bunga ni sa atong pagtuo ug sa atong pagpangalagad. Amen? Kaya ang Ginoo may mo alaw, mga kaigsunan. Alalimad ka kung makapasado tatanan sa Ginoo. So, ang buhaton sa Ginoo, iya kang i-enrich. I-enrich ang tanan. So, pag na-enrich ang tanan kay pasado sa Ginoo, mga igsoon. So, unsa man ang klase nga building unya, unsa man ang klase nga property unya ang atong mapundar para sa himaya sa Ginoo. Siyempre, tininduta. Nakasabot ta. Pero kung ang imo pagpangalagad sa Ginoo, may na lang, mantinil. Adi, ang ihatag po sa Ginoo nato nga kanang sanina, mantinil po. O, diba? O, kabantay ka, mga igsoon, kaning pamilya, ibutan na to. May bawan man nimo nga nagmantinil lang sila. Naibawan sa nimo nga ila buhat ang ilang best. Nasabta na to. Ang pagpaeskwela, ang pananina, ang gipuy-an, ang mga gamit. Makita nimo nga they're doing their best because they have the best. Pero kaning mantinil lang, mga igsoon, okay na ng sardinas, moro magyapon ng busuga, pero lahi ang sustansya. Busog man, may problema, parehar ang busuga, parehar ang ikalibang gihapon, pero ang sustansya, lahi. Di ba? Parehar ng tubiga kanang sa puso o sa kanang mineral, kanang bottled water, parehar na tubig gihapon, o lagi, makawag gihapon nag-uhaw. Pero ang bakterya, muna delikado diha. Muna magmantinil ba? Ayaw pagmantinil. Muna, if you want the best, you do the best. Muna ikuan. So, kita, kung dili na mo hinumduman, nga part day ka sa church, you will not do your best. Inig-adto ni Buntis gawas, mura ka og dili, part ba, di ka manubag bitaw. Murag wa kay tulubagon sa Ginoo, kay dili ka part sa church, nakalimot man ka. Pero anywhere you go, makainumdom ka, part ba ko sa body? I have responsibility. So sa imong paghimo og mga desisyon, dapat mo relate gyud sa imong obligasyon sa church. Muna di ka papataka og kanang accept og mga opportunity kay mawala ang imong panahon sa church. Tanawa mga tao karon, mga Kristiyanon, asa may ilahang kuhaan dayon og kanabitong kanang sa ilang decision ba, asa may lang kuhaan og reason. Di ba, bulsa? Ang ilang kaugalingon nga dreams. They don't care nga mawala ilahang panahon sa church. They don't care about that. Pero kung imong hinumduman pirmi, partner ba ko sa church? So, kung mo decide ko basig mawa ko sa church. Kung mo decide ko basig din ako kapangalagad sa Ginoo sa church. Basig din ako kasimba pirmi. Basin, din ako katudlo kay Sunday school teacher na ko. Diba? Okay, manay naman tayo bakasyon panagsa. Wag yun na, di yun na bawal mga igsoon. Pero hinumdumi sa imong bakasyon, ayaw kalimot, nga part ka sa church. Naagyapon kay church. Kanindot mga igsoon nga naatay technical diri, technical ba? Nga kung kinsa to ang kanang nagbakasyon, maka-online gyapon. Ingon na ba, maningkamot ta, because we are part of the body. Di magula na to pwede, di man na to ma-deny, if you remember always that you are part of the body. Mo ni ana kanindot. Now, fellowship, guidance, and encouragement of the local church family are essential for believers to maintain an unwavering testimony and meaningful life of service. Muna importante kayo nga magsimba gyud ta. Muna importante kayo hinumduman gyud nato that God has a message for us. Mabito na kung ma-miss nimo mga kaigsunan, naka-absent ka for example, dili pasabot nga absinan sa tunay mong mensahe. Now, pasalamat ta nga na-record atong mga messages. Pasalamat ta nga na-review nato. O for example, nagsimba ka, wa jud kay absent, pero na-absent man nimo og sabot, wa kay nimo nakuha ba? So review. Listen again. Nga naman, ang message sa Ginoo is for us to grow.
to help us, to instruct us, mga igsoon, para kanang masabtan na to, unsa may sugo sa Ginoo nato as a local church. So, muna, kinahanglan ang atong fellowship ato gyud i-maintain. Ang ato ang kanang pagpaminaw sa mensahe ato gyud siyang sabton kay guidance man na. Amen. Di ba? Unya, ang pag-encourage nato sa matag usa. Now, how can you encourage me? Di ba ako robot, ma-discourage ako eh. Kung maminaw mo, ma-encourage na ko. Kung mag-discipleship mo, ma-encourage ko. Kung musunod mo sa instruction sa Ginoo, ma-encourage ko ana. So kita, we are family. Mo ni essential kay nato ang atong panagpundok. Para matabangan ta nga dili magluray-luray ang ato ang pagtuo ba. Naatay unwavering nga kanang panginabuhi diha sa Ginoo. Unya, dili lang kay kanang unwavering ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kundi meaningful kani atong kinabuhi sa church oy. Amen. Sultihan ta mo pag meaningful imo kinabuhi sa church, unya tuwa ka sa layo, mingawon ka sa church. Pero walay meaning imo pagani sa church? Ay. Wagi lami ang church. Kami kung malayo may mingawa sa church ay. Mingaw kaayo. Abot lang ka mo, mingawon ba mo? Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse number 23 to 25. The Bible says, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise." Muna na kanindot, nagpundok ta mga kaigsunan, not for people. Nagpundok ta for God. And God has a promise for us. And He is faithful. Muna ang atong pagpundok, hold fast. Kani ato ang pagtuo, hold fast the profession of our faith without wavering. Ayaw gyud nakakita kag problema, nakakita kag bagyo, nakakita kag unos sa kinabuhi, hold fast sa imong pagtuo. Ayaw wave, mga igsoon. Kay kung mo-wave ka, maanod ka sa unos. Mapalid ka, maanod ka sa baha, sa problema, mawagtang ka sa buluhaton sa Dios. Verse 24, "And let us consider one another to provoke unto love and to good works." Atong i-consider ang matag-usa. Now, how can we consider one another? Consider their weaknesses. Weakness man na nila. Unya kita po nga na yung mga weakness, ato po ning ipapanday sa Ginoo ni atong weakness, din sa nato ni pakamatyan, oy. Now, kisa ninyo, nakaibaw mo na mo weakness. Now, what did you do about it? Na, pagkamatyan ba na nimo? Miyon ay ka nga, sabta ko ninyo, weakness man na nako. Okay ba na kang weakness na nimo niya, imo gipabilin nga weakness. Isangat na nga tos Ginoo para iya kang ilisan og strength. Ngano ato mang i-justify kay weakness nato. Ang weakness nato palaaway kay ta. Nya hantos ka matayo nimo, manghimo gyapon ka palaaway kay weakness na nimo. It's a good thing mga kaigsunan that you know your weakness. Okay, weakness man na nimo, dapat magpalayo ka. Di ba? Panita na, weakness nimo makita kay kag kanang beer, weakness nimo mo inom jud ka. Mo paduol di ka na. Sala man nga makainom ka. Di ba? Weakness nimo nga manaway jud ka nya imo jud nga tutok jud ka ng mga salawayon. Di makapanaway ka. Ayaw paduol kung weakness na nimo para mausab ang imong kinabuhi. Pero what I'm trying to say ba? We know our weaknesses. So, pasabutan na, pasalamat ka, nakaibaw ka sa imong weakness. You need to do something about it. Kaya nga naman, diha man musod ang yawa. Diha kaniya kunis-kunison mga kaigsunan. So, ayaw sugot nga kunis-kunison ka diha sa yawa. Alright? So, kita, as believers, unsa may mando sa Ginoo, let's consider our weaknesses. Let's consider one another.
dili na to i-judge. Dili na to hukman. Kita pod nga na mga weakness, ayaw pod pabilin diha. Kay para dili ikaw na lang mo'y pirmi sabton. Dapat to sa kadlaw, ikaw na siya sabot nila. One another ba? So karon ako ni sabot nimo. So maabot panahon, makakita sa ako kinahanglan sabton, sabta pod. Dili kay ato na lang kunis-kunison dayon mga kaigsuonan. Di ba? Kay kasagaran na ba kaning daghang weaknesses, kusog kay mo judge. Nakamantay mo? Kanibang kanang daghan kayog apan sa kinabuhi ba? Mo'y dali kay kitag apan sa uban. Di ba? Dili na to na kanang paundayunan ang atong mga apan. Ang gitudlo sa Bible, let us consider one another to provoke unto love, not to hate, hatred. Let's provoke each other unto love and to good works. So magdinasigay ta, i-provoke kamo gi-provoke yun mo nako to do good works. Amen. Gi-provoke ta mo to earn much for the work of the Lord. Amen. I am provoking you. Uban ninyo, malain na gud nako gud. Grabe, si pastor mamugos mo ni pastor, invest gyud ta oy. Pangitag paagi lagi. Oh, gi-provoke gyud ta mo. Nga naman, I am provoking you to do something that is good. Kay sultihan ta mo mga kaigsunan, sige ka ato dito, sugaton na ka, ma'am, sir, oy, sale ta, sir, nindot kay ni sir. Naprovoke ka. Nada ka, niya pagkahuman, diliway ka puslanan. Amen? May padiri. Pugson ka, pugon ka, tamas ginhawa para sa kaayuhan. Amen? O, come on, pasalamat mo nga ang inyong pastor, gipugos mo ngantos kaayuhan. Amen. Kaysa pasagdan rata mo mga kaigsunan, nga gutay-gutay na imong kinabuhi. Wa na di, nagtinga na di ka. Kay gahi kay Dili na to tugutan ay. Di ba? Kay ba man ta? Kay ba ta nga natawo ta ni kalibutan nga ang gida nga kutsara, plastic. Ang uban wag yun, bisag plastic, kay kinamot. Nataor ta ni kalibutan nga nagkinamot. Wala tay silver spoon, golden spoon, bisa na lang mga kaigsunan nga noritaki spoon. Di ba? Pero dili pasabot nga ingon ana na lang natong kinabuhi. Muna, atong i-provoke, atong kaugalingon to sa matag usa magkuanta, magdasigay ta, para sa maayo, papadung ta sa pagkamaayo ba? Good works, love, ingon na. Dara, 25, para makuan yun ta, mapanday ta ba? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. So diyan ta mo igsoon, future is coming. Stop living in the past. Kaya ba mong anong nangapildi ni atong kinabuhi? Because we're living in the past. Nakahimo ta og nindot nga butang sa una, dito na taga-dwell. Wa na. Nahupas na. Nagyapon ta diya nakatutok. Humanala. Once it's done, it's done. Tutuki ang umaabot. Kay kanang umaabot mo na importante. Amen? Para sa atong resources ba, sa cookware industry na to. Nakahalin ka, karon. Lipay ka, nakatuto ka na, nakahalin ko kuan sa una. Sa una, hindi pila nakabuan nilabay. Dapat every month na akay halin. Para moabot ang panahon, every month na akay kobrahon. O diba? O kanon, another resources na to. Dapat kada adlaw na akay pay in. Para maabot ang panahon, moabot yung ka, musangko ka sa limit mga kaigsunan, 30 pairs per day. Posible man na. Nga naman, ang atong bagong resources, walay flash out good. O posible man na. O di sa imong mga gipantudluan, ato nakakita dito mga client sa imuhang cookware. Di ba, nindot kayo padulngan na to? So,
na na-regain na to atong time, na-regain na to atong health, na-regain na to ato ang health, ang wealth so unsa man buhat na to? Mga lagad na lang ta, mga lagad sige, ang ato na concerns kinabuhi, nga naay nga luwas mga igsoon. Pagkanindot, anak. So, you are not forsaking the assembling because of money. You are not forsaking the assembly because of your health. You are not forsaking the assembly because you have no time. Kinaaman mo, naangkon man mo balik ang tulo. So, nakatuman ka. You did not forsake the assembling of ourselves together. O tanawa ragon, kanindot anak kong Domingo, complete attendance. Sabado, complete attendance. Wednesday, complete attendance. Kung ano di man makomplete ang attendance because of these three, naagyo ilang gigukod anak. Naagyo anin tulo ang rason. Kung dili kwarta, time. Kung dili time, health. Narang gid katuyok-tuyok. Kung anong di man lang nato na ato i-claim din nato, Lord, ihatag din namon tulo para wa na gyud may rason. Remember your membership of the local church. Importante na, hinumduman yun na nimo. Let us close in Acts chapter 2. Acts chapter 2, 42 to 47. Kung nahinumduman nimo imong local church, mahinumduman sa nimo ang imong obligasyon sa church. In verse number 42, the Bible says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Responsibility sa mga believers sa ilang local church. Are you following? Ipadayon nato. And fear came upon every soul. And many wonders and signs were done by the apostles. Kaya ba mo mga kaigsunan? Kung imo na na-claim ang kaning tulo, health, wealth, and time, we can do a lot of things. Wala naman ta tagay sa Ginoo og power to heal. But we have the power to help. We have the power to give them bridge over troubled water. Nga sa ilang kalisod mga kaigsunan, matagaan nato sila og kanabitaw kahimanan nga makagawas sila. Dili kay ato silang sigihag hungit, sigihag hatag og bugas, sigihan og hatag og kuan para lang ato silang kuan ba kanang para maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Kana lame kay nagapamaagi igsoon. Ngano di man nato sila tabangan nga mahawa sila sa ilang kalisod. Di ba? Unya ang atong resources mahawa sad ta sa sige tabang nila. Pagkanindot anak. Sumahaw as tatanan. Nga naman, di man scam imong gisudlan. Let's help. Mga igsoon. Naay panaghiusa na wala ang kahadlok sa ilang kinabuhi. Unya, nawa na may kahadlok, tanawa ragon ang Kristohanon. Ang reason nga nung malubong ka diha sa imuhang karaan nga kinabuhi tungos kahadlok. Naay fear. Fear to join. Fear to discover new things. Kaya ba mga scientists, successful sila? Nga naabot yun nila, naagi suga karon, nag-enjoy na ta sa suga. Kung ang nag-invento sa suga, na kahadlok mo try. Kung ang nag-invento sa aeroplano, na kahadlok mo try. Kakuyaw ka scary ato mga kaigsunan nga iya gitry ang aeroplano. Dagan! Magato dito yung kuman, mamatay. Kung iyang una-unaon ba, mamatay pa lang ko. Di wala tayo aeroplano ron. Di ba? Pero pasalamat na yung mga tao nga fearless. And that is why we are enjoying their inventions today. O kita mo'y nabulahan. O yan karon, ibutay mo ko galingon diha. Kung fearful kay ka, unsa may mong maambag para sa ugma? Di ba? Kanindot naman anak mga igsoon sa atong simbahan. Tungod ikaw kay fearless ka, nindot kaayo ang pagpangalagad sa next generation tungod sa imuhang pagka-fearless. Di ba? Because nakahimo kag something nga nakapasayon sa ilang pagpangalagad.
Kani ang generation na to nagsalig ra gyapon trabaho. So the same church ra gyapon kung unsay church na nga atong namatan, mao gyapon church nga naabtan nila. What if maka-create ta og mga entrepreneur? Naka-create ta og daghang akila sa church. Di na panindot ang ilang kinabuhi sa next. Di ba? Verse 44. And all that believe were together and had all things common. Wow. Unsa man? And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man hath need. Hindi tanoy. Walay nagkalisod. Tanawa. Sukad pa sa una. Unsa may ma-picture na to sa church? Kalisod o karuhay? Kalisod. Suruyagod mga simbahan sa Baptist. Na? Dagko ba? Sukat pa sa una. Hantod karon, suruya. Suruya, hantod karon. Tanawag, unsay image. Ang mga dagko ka church, nagpabiling dagko. Pero ang gagmay, nagpabiling gamay. Ngano man na? Ngano man na? Because ang mga churches karon naigo na sa politics. Nisud na ang worldliness sa kasimbahanan. Tanawa na kung usa ang kalibutan, ang dato ni samot ka dato, ang pobre ni samot ka pobre. Nagpabilin ka pobre. Naisayop. Wala ni epekto ang panalangin sa Ginoo that everybody mahawas diha sa kalisod. Di ba? Ang paghatag na-suppress. Dapat di na masuppress. So nagpadayon sila sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo, sa giving. In verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Na sila'y time. Daily. Asa naman ang daily na to? Ma-apply kanina to sa umaabot. If we will not do anything today, something, kung dili na to usbon, mga kaigsunan, ug unsay atong namatan nga dili na mao ang ato nakitaan sa Bible. Kay nagkagamay na lang ang pagsimba karon. Usa na lang kaadlaw, Domingo na lang. Nagkagamay pagyud, gitunga pagyud. Buntag na lang ta magkita. Ngano man kay lisod na kay kurumon ang mga tao karong panahon na. Asa naman ning daily? Muna ito pangitaon, yung mabalik ni nato ang daily para sa sunod nga generation, ani simbana, kada adlaw, able ang simbahan. Amen? So naay daily sa pagpangalagad, one accord in the temple, praising God, naa sila'y singleness of heart. Tanawa, dili gid problema ang pagpadagan. Nga naman, pag nahitabo ni nga daily ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Tanawa sa 47. Praising God, naa, and having favor with all the people, naa, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Daily ang pagpuno sa Ginoo. Problema ba na nato ang pagpadako sa simbahan? Daily. Ang problema nato kining atong kaugalingon. Usa ra gyud atong problema kining atong kaugalingon. Ang pagpadako sa iyang lawas, problema na sa Ginoo. Ato ning sulbaron ang problema nato individually. Do we have time for God? Kana problemahan na. Ayaw problemahan na imong tapad, brad, ganon di magka-daily, brad. Ayaw na, sagdi na siya. Ikaw, daily ba ka nagbasa sa Bible? Daily ba ka nga naguna-huna, nga ikaw membro kag simbahan? Daily ba na nimo gihuna-huna nga nakay obligasyon? O dili gud na nimo gihuna-huna gyud? Remember na ikaw membro ka sa simbahan. Kana lang. Hinumdumi. Then God will do kung unsay siya ray makahimo. Siya ray makahimo magpatubo simbahan. Kita manulti raman ta, siya mo luwas. Kita manulti ra ta sa pulong sa Ginoo, siya mo encourage. Siya mo palihok sa pulong ba nga atong gipugas. That's what God will do. So I hope na nasabtan ni nato mga igsoon nga ang atong distinctive S stands for saved,
baptized church membership. Now, sa distinctive mga kaigsunan, we believe that saved, baptized church membership. Dili ta mga igsoon nga magsigig dadiri o dili luwas niya. Pagkahuman, lipay kay ta kay daghan. Dapat malipay ta kay Ginoo, di malipay puno ang simbahan sa nga mga luwas. Malipay ang Ginoo nga mapuno ang simbahan. No? Bahala nagdagay may bakante mga bangko, pero tinuod naa ang mga luwas o baptized. Kompleto, puno na. Dili number ang giagad sa Ginoo, kundi ang realidad. Lawas ka na, may lawas dako, may lawas gamay. No? Pero gamay ang lawas, parehang lawas ni Ada, pero kumpleto man. Di ba? Kaysa lawas dako kay tanan, pero pungkol ang kamot, way tiil. Di ba? Dako lawas, pero way tiil man. Labaw na yung way o. Kay pundok ras mga dili luwas, walay head. Kakuyaw ana ka pundok oy. Di ba? Mo ni nga pasalamat ta. Ako every time nga mag-study ko ani, pasalamat jud ko baptist ko. Amen. Mo na ato ning barugan ipakita nato mga kaigsunan ang kamatuoran, the distinctive of being a Baptist. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for teaching us once again, dear God, regarding sa amo ang kanang pagkahimong Baptist. And thank you, Lord, for teaching us nga ang simbahan, grupo sa mga luwas, and baptized in a believer's way. Salamat kay Lord nga ikaw nagahatag kanamo sa balang espiritu o nagatudlo kanamo kanunay kabahin sa kamatuoran, Lord, nga dili gyud matuis ang kamatuoran sa imong pulong. And I pray that in this invitation, you will bless your people to come, honoring you, thanking you for being part of this local church, O Lord. Salamat kayo sa imuhang paggamit sa matag usa nga mahimo ming channel of your blessing, which is the gospel. Nga daghan makadungog ug makadawat sa kaluwasan ug mahimo pod silang part sa imong body. Thank you, Lord, for that mission, which is the Great Commission nga imong gihatag namo. Thank you, Lord, and I pray that you will be honored in this invitation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's your turn. Why don't you bring yourself?